Kung nadumduman ninyo, natapos na nato no, ang 1 Samuel chapter 1. No? Gasta kita sa chapter 2. No? 1 to 11. So, ang ato natapos, ang chapter 1 lang. No? Wala na nato na tackle ang chapter 2, no, verses 1 to 11. Pero walang taon nato nanay. No? Sa liwat, sa makadali ang chapter 1. No? Sa 1 Samuel. So, lang taon na to, before kita maganto, lang taon na to nanay, no, ang whole book outline, no, sa sining 1st and 2nd Samuel. So, amo ni ang dalagan, no, sa atong pagatunan, no, sa sining libro. No, chapter 1, sa 1 Samuel, verses 1 to chapter 7, verse number 18. So, it is the preparation of God, no, sa Israel para sa ilang hari. Remember, sa book of Judges, there was no king, no? Amo na ang problem. Kag sulod, no, ang atong gitunan sa book of Ruth, nga ang Dios mismo nagpreparar sa Israel nga tagaan sila sang hari, nga amo ang mangin, no, solusyon para sa sa ilang mga problema, sa ilang kasalanan kay ang katawan sang Dios no nagpinagusto. No? They did what was evil in the sight of God because there was no king. Pero kung ginbasa nyo na in advance ang 1st and 2nd Samuel, makita mo that even the king na ginpili sa Diyos right after sa hari na ginpili sa tao who is Saul himself, that even David nadagdag pa sa pagpakasalan. Because sa sining book ng 1st and 2nd Samuel, hindi ka lang pag-i-point sa kay David, no? But ang ining libro will point you to the one who is greater than David himself. The one who will solve the very problem of sin. And that is the Lord Jesus Christ. No? So, tanan, doon pares lang, jumping board lang. Tanan, magatudlo sa imo, ang matunan sa 1st and 2nd Samuel, nga ang rise and fall sang hari, sang kingdom, mag-point sa aton sa kay Kristo who is God's King, God's ultimate King, and will point sa God's ultimate kingdom. And that kingdom is the kingdom that is to come sa future pa. Kag hindi amo na yung kingdom sang Dios sa siningang kalibutan. Amo na nga kung believers kita ni Kristo, ang atong paglaom niya hindi sa siningang kalibutan. No? If you will read the book of Daniel, makita mo yan ang rise and fall sang kingdom sa siningang kalibutan. No? May ara iya ka Babylon, Isla naman, sang Medo-Persia, sang Greece, sang Rome. Pero may ara kingdom nga consistent, kingdom na eternal, kagamo ng kingdom ni Kristo Jesus. Ang kingdom sa sining kalibutan niya, will rise and fall. Matapos inaya kabusda naman sa another kingdom. Pero ang kingdom sa Diyos siya makuturan, wala sang may maka-replace. So sa first chapter 7 sa 1 Samuel, God's preparation of Israel for a king. And then sa chapter 8, sa chapter 31 verse 13, God's provision sa Israel through this king. Makita mo ang kabuhi sang Israel, o under sining mga hari o sa sining hari. And then chapter 11 to chapter 22 verse 51, God's preservation sa iyang hari nga ginpili, and that is David, because of his promise sa Israel. Makita mo nga preserve sang Dios ang iyang hari sa kabuhi ni David na. Makita mo ang mga experiences ni David nga nanging victorious siya sa gihapon, and that's because sa preservation sa Diyos. Kaya promisa niya sa Diyos. Kaya makita na sa iyang pangamulo ni Hannah karon sa chapter 2 verses 1 to 11. And then ang portrait sa hari sa chapter 23 and chapter 24. So balikan nato ang ining mensahe sa sininga libro. God will establish His king through the most impossible odds, desperate circumstances,
and unlikely people. Amo na makita mo sa sining nga libro. Or we can state it in another way. No? God will establish His king and save His people Israel through the most difficult situation. Makita mo, grabe nga mga problema nila, pero God will establish His king. Ang king nga iyagin, pili, i-establish niya sa Diyos, tagaan niya gina kingdom. Kagluwason niya nga mga katawan, even sa tunga sa pinaka-budlay nga mga sitwasyon. No? Kag mo nang makita natin sa sining nga libro. No? So, kadto kita sa atong nga gintunan ng ligat. So, ini part sila po sa first naton nga general outline sa sinang libro ng God's preparation of Israel for a king. So, nataw naton chapter 1 to chapter 2 verse number 11, no? Si Hannah from depression to jubilation. Natunhanan naton ang chapter 1, no? May mga bagay-bagay kita nga nakitaan kag balikan naton sing makadali, no? There is chapter 1, no, verses 1 to 18, makita naton ang barrenness kag ang devotion ni Hannah. So, kabalo kita sa sining nga story, kag natunan naton sa nagligat, it was God who closed the womb of Hannah. No, kag makita naton nga grabe iyang nga struggle, no? Ang iyang pagpangon to the point pa nga may aral siya ginapainit pag isa ginapaisa kung isang iyang rival amo na si Penina, no, ang asawa man ni Elkanah. Kag makita naton mga tura, no, klaro sa verse number 6 sa chapter 1, and her rival, no, used to provoke her grievously to irritate her because the Lord had closed her womb. Ang Dios niya makuturan, no, nga soberano ang nag-close sang womb kag siya ka na ang may gahom nga mag-open. So diri na butang si Hannah sa difficult na situation, no? Actually makuturan ang aton lang ang mga experiences, ano man ang difficult, ano man ang klase nga mga experiences, makit-an gid, no, kag makarelate ka nga ang natabo sa kay Hannah, no, nga kabudlay nga sitwasyon, ara ka man sa amo na sitwasyon, pero hindi pareha sa iyang sitwasyon, ha. You are also in the difficult situation, no? Makarelate kasi na kag, no, somehow sa bugay ikalusan Dios, kung insakto ang aton nga attitude, masaligan din naton nga ang Dios nga nagluwas kay Hannah sa sinang difficult na situation. Amo man ang Dios nga magaluwas sa aton, magabulig sa aton para kita makabuwa sa sining difficult na situation nga kung sa diin aton ginaatubang posible, no? Kag maka-reflect ka nga okay to gid siya pastor, ang Dios ang nag-rescue sa akon sa nagligad nga kabudlay na sitwasyon. God has provided a way, no? He has provided some solution sa akong problema nagligad, or kung subong imo na ginaagyan baka okay, no? God will provide some solution sa sining nga problema. No, amo na naton makitaan because inigin sulat sa Dios gin pa pulong sa Dios nga kita maka-reflect nga mao amo ni natabo si iya. No, kag ang Dios nag-rescue, and ang aton Dios, ang Dios nila ni David, ni Hannah, ni sino pa dira, no, is the same God nga aton ginaalagad, ginasimba subong, no? So si Hannah naka-experience siya sa no, difficult na situation kag amo nang iya nga barrenness, no? Pero ina makuturan wala nag-apekto sa iya nga devotion sa Dios. Ang problema masami kay kita kung arak sa budlay nga sitwasyon, gapalay-palay nga aton nga devotion sa Dios. Gapalay-palay nga aton nga pag-alagad sa Dios. Actually sulit dapat the more pagid mangin sa bugay sa Dios, no, nga mag-claim kita, the more pagid nga mangin matutong kita dapat, because we know pag sa pulong sa Dios sa iya nga ginhambal, and even sa aton nga mga past experiences, posible nga hindi ka aware, no, ginatuduan kita sa Dios nga na-overcome to tungod sa iya, no, tungod ya actually sa iya. Amo na dapat nga magpabilin ka sa gyapon sa Dios kag hindi ka maningkang, because He is the God nga naga-strengthen sa aton even, no, facing, undergoing sa sinang difficult situation. And He gets the glory sa ulihin.
No, kag mo nang kita sa prayer karon ni Hannah. So muna ang chapter 1, 1 to 18, ang barrenness, ang devotion ni Hannah. Ang iyang staggering problem, ang serious prayer, and sincere promise no sa Dios. Kaya wala siya bata, nangamuyo siya nagaan sa Dios, kag ihakan niya balik no ang ina nga bata sa Dios. Kag nakita man no ang pare at that time dito sa Shiloh, no kag amo na si Eli. Makita mo nga ba ang priesthood no nagapalay-palay na nga hindi ganit hindi may balaan ni Eli nga ano ni si Hannah man hubog. O sa balo nga grabe yung mga muyo ni Hannah. No, hindi niya wala siya amo nang nga kaalam nga po kahapos na siguro mag-determine ka ng hubog sa katao or hindi, no? Or nagapanguyo siya. Di kung ikaw abi ara ka sa templo makadto kaya nga sa ilang nga tayo hubog ka da. Do wala man na muna do karera lang din siguro. No? Pero ina nagapakita sa spirituality sang pare. Because we know no, kung ibasa mo na in advance, makita mo buslan niya sa Dios ang priesthood. I-raise up niya ining faithful priest nga magabulig sa iyang chosen king. No? So amo na actually no sa chapter 3. And pag after sa chapter 2 verse 11, no, amo nang pakita mo ang mga wicked sons ni Eli nga pare. Ining mga sons mga kanakanya nga nag-minister man ito sa templo. Oh, kung ano-ano lang ang ginapang-obra nila. So makita mo gid ang spirituality sa priesthood. No, daw hindi na amo na yakap, no? Hindi na amo na katsakto. Take ko lang tawag mo, everyone did what was right in their own eyes. Even ang priesthood. Why na? Ti isla na sa Diyos, no? Kaga mo na matunan ka sa dason. And then, makita na, nung nagligad niya mga Domingo, ang iyang pagbusong kag pagbata niya, no? Kag ang dedication niya sa iyang bata. Ti ang pagbusong kaya ginigranto sa gyapon sa Dios, no? Kag klaro sa verse number 19. They rose early in the morning and worshipped before the Lord. Then they went back to their house at Ramah. And Elkanah knew Hannah his wife, and the Lord remembered her. No? Amo ni ang rescue, ang intervention sa Dios sa problema ni Hannah. Ang problema kay siya, barren. Baog siya. Hindi siya makabata. Nangamuyo siya sa Diyos, sa bugay sa Diyos. Nagpabilin siya, nagsimba siya. No, nag-alagad siya sa gyapon sa Diyos. And God remembered her. Di kay siya man ang nagsirado sa womb ni Hannah. And God opened the womb of Hannah. Oh, and verse 20, and in due time, Hannah conceived and bore a son. And she called his name Samuel. For she said, I have asked for him from the Lord. Ang Hebrew meaning is heard of God. Ginpamatian sa Diyos ang pangamuyo ni Hannah. Remember, makuturan sa Book of Ruth. No? Sa Book of Ruth. Di ba, gitagaan man sa Diyos. No? Si Naomi sa kaliwat, sa apo pagi sa kay Boaz, kag kay Ruth. No? Kung nadumduman ninyo, ang ginhambal no, sa Biblia, it was God the Lord who gave Ruth no, the conception. Sa chapter 4, verse 13, Boaz took Ruth and she became his wife, and he went into her, and the Lord gave her conception, and she bore a son. Amo na pagbalik mo sa storya, no, si Ruth at si Kilion, wala sila bata. For 10 years nga nag-establish sila sa Moab, wala sila bata, and worse na patay mag-iyang bana. No? Pero diriya, it was the Lord who gave Ruth the conception. Amo na nga nagbata siya. So makita mo mamuturan, ang Diyos nagakontrolar sa sining sitwasyon. Even sa sining quote-unquote difficult situation ni Ruth. So ina-encouragement sa aton mamuturan, kag sa aton ng pagpamalandong, kung ara ka sa budlan na sitwasyon, remember that God controls even that difficult situation.
No, wala siya nga daw kwan lang Diyos na, okay, bahala ka da, ikaw lang pangita sa solusyon mo da. No, God still is in control. No? Ang Diyos ang nagakontrolar even sa sina nga budlay na sitwasyon. Nakita na doon ang supernatural birth. Hindi supernatural kay ang Diyos na yan. No? Hindi niya hindi niya sa imong mga diskarte. Ang birth pa kung supernatural na yan kay ang Diyos na nag-grant sina. No? Hindi niya, bisan pa man baka nga healthy man ako ng partner. O tinga wala pa nagbusog. No? Ang Diyos niya makuturan. Siya na yan. No? Supernatural birth ni Hannah. Kag ang iya na sacrificial dedication sa kay Samuel. No? So, ang konteksto, no, sa chapter 2, verse 1 to 11, ara sa verse number 28. Nantawan niyo lang? 27 and 28. For this child I pray, and the Lord has granted me my petition that I made to Him. Nantawa, ha? Kabalo si Hannah kung sinong solusyon sa iyang problema. Ito sa Lord. Nangamuyo siya sa Diyos. Kasi ano pang grabe sa bana niya? Grabe pa ganyan sa bana niya. Nga may kagataon na nasubuan ka, ha? Am I not, no, more to you than 10 sons? O nang balili ka na? Pero kabalo si Hannah niya, ang makahatag sa solusyon sa sining problema niya is God Himself. Kagdiri ang balya sa verse 27, it was the Lord who granted me my petition. Verse 28, therefore I have lent him to the Lord as long as he lives. He is lent to the Lord. Indidikar niya sa Samuel. Ito ba siya mo naging pangamuyo ko? Nga kung ihablan sa Diyos ba, indidikar ko siya sa Diyos sa bugos niya na pangamuyo. And Hannah fulfilled her promise. Kaya ang Diyos nag-fulfill man sa iyang pagpangamuyo. So, takos ang Diyos nga dayawon. No? Dito sila sa temple, no? Sa Shiloh. Gindidikar niya si Samuel. As long as he lives, he is led to the Lord and he worship the Lord there, si Samuel. Tag dire sa chapter 2 mga kuturan, no, ang song of jubilation in a form of prayer. Grabe nga kalipay ni Hannah. Kalipay sa ano, pastor? Kalipay nga gindidikaran si Samuel. Hindi ni Samuel sa templo. Kaya mabalik sila sa Rama. Hindi mo na yan. Lantaw lang mga kuturan. Sa chapter 2, no, verse number 1, ang ambalya, my heart exalts. Ang meaning sang exalt, extremely joyful. Extremely rejoicing. Grabe nga kalipay. Sa diin siya nalipay. In the Lord. Kabudlay nga ibilin niya to si Samuel. Iya makuturan nga, amo nang iya din pangayo. Kag dito si Samuel mga muhi. Asta mintras. And it's a difficult feeling for a mother. Nga dira nga ibili ng iya nga bata. Di, amo man ang iya nga pamuyo, at amo man ang iya nga promise. No. The point is, ang konteksto, no, nga nakuha yan ni Hannah magkalipay. Even sa sinang sitwasyon nga kabudlay sa iya. Nagpabla si Abraham. Remember, no? Saan gin-offer niya si Isaac? Ano ay ang banatsyago ni Abraham? Sa pila ka tuig nga wala sila bata, sa ginsabat sa Diyos, pagdako pa ngayon sa Diyos i-offer na sa akon as a burnt offering. Ang normal mo nga reaksyon niya, ano na yan normal? Di ba? Pero kabalo si Abraham niya, God is sovereign. God is able na mag-resurrect sa kay Isaac kung mapatay mo siya. Sa diin na nakitaan, sa Book of Hebrews nila, ang muna ginabot sa Book of Hebrews, kabalo si Abraham, God is able na mag-resurrect sa kay Isaac kung mapatay din man siya. Kay promesa sa Diyos siya, promesa niya niya nga i-bless ang Diyos ang all nation paagi sa offspring sa kay Abraham. Di kung pati yun, kung napatay sa Isaac, di sino pa? Only child. Hindi niya pala paagi kay Ismael. Di ba? Kundi through Isaac mo nang basan Diyos siya, I will bless all the nation.
The testing of faith na mga kautulan. So makitaan mo, even in a difficult situation where Hannah was in, was a testing of faith. Testing sa pagtuo. Ano, whether you believe God na imong ginaalagad, or maduda ka, wala na kayo mga kautulan. Mapabilin ka nga mga matutong sa Diyos, or magtalikod ka. Siyempre sa mga tuod na mga anak sa Diyos, testing of faith, strengthening of faith, nagapabilin sila nga matutong. Mabakod. Okay, galaylo ka man gisa, pero ga-clean kaya sa Diyos. Gakatumba ka, pero gabangon ka sa bugay sa Diyos, gapabilin ka na. No? Gakadulaan lang sa pagtuo, pero hindi. May spiritual battle sa imong mind mismo. No, mabudlay ni, pero gakadulaan ka pagtuo. Lord, puligin ko. That's the point, to drive you back to God. Kasi nang difficult na situation. Di sabihin siya, Hannah nagkadto. May problema siya, hindi siya kabata, di siya nagkadto. Nagkulong to siya, nag-praise na yung mo din sila balay. No, she went to the temple of God and prayed and worshiped God. Ini-lesson makuturan na hindi niya maka-basic. No, it is the most important lesson niya mo maintindihan kag ma-learn makuturan that if you are in a difficult situation, where would you go? Sa tao? No. Balik ka sa Diyos. Kay siya amo ang solusyon. Alagan sa gihapon sa Diyos. Simba sa gihapon sa Diyos. Hindi niya mag-draw sa imo palayo sa Diyos. Kundi mag-draw pag sa imo na mag-claim ikaw, magpalapit sa Diyos. No? Mga ayaw ulig sa Diyos. Amo niyang gusto sa Diyos. Amo na nga binabutang kita niya sa sinatang mga sitwasyon. Di sino ang nag-cause na wala pa nagbusong si Hannah? It was God. Kaduwa pala din sulit mga katuran sa chapter 1. No? Verse 5 and verse 6. Kaduwa din sulit. Though the Lord had closed her womb. Because the Lord had closed her womb. Kaduwa na din sulit. No? Ang Diyos na yan. Di siya okay, nagbusong siya, nagbata na siya. God remembered her, and in due time, she conceived. Nagtabla. Amo na nakabalo siya na, amo na yung problema. Kung sino pang makakatag solusyon, ang Diyos mismo. Kaya sa verse 1 ng Badra, my heart exalts, extremely rejoicing in the Lord Himself. Sa Diyos siya nagkalipay. Kasi sa verses 1 to 3, mga kapuran, ang panganguyo ni Hannah, no, ang unod sina is, no, God is holy. Ang inang song of rejoicing ni Hannah in a form of prayer, ang mensahe sa verses 1 to 3, is that God is holy. Ang Diyos balaan. Now, ang atong usual na concept, magambang kita, God is holy. Ano? Di ba, Diyos wala sala, He hates sin. Pero ang meaning isang holy is God is separate. God is not like us. God is unique. Amo na ang meaning, hindi magambang that God is holy. Yes, it's also the meaning na ang Diyos wala sala and He hates sin. Pero ang primary meaning is that God is separate. He is unique. He is not like us. Amo na meaning isang holiness ng Diyos. No? Unique siya, special siya. No? Separate siya. Amo na nga naghambal dira si Hannah sa verse 2, no? Paano na nakaroon? Ang supundra, no, pagambaya, my heart exalts in the Lord, my horn. Ang horn, ang sungay, sa atong nga panagon, subong ang sungay, ang meaning sa kanya, no, evil, no? Malain. Pero sa Bible, ang horn, no, nag-signify na nag-simbolo ng isang strength. Strength. Or power. Hambal ni Hannah, my horn is exalted in the Lord. In the Lord, pero may nabalo siya mo. Ang Diyos niya nag-solve sa niya nga problema. So, sa Diyos ko magkalipay. Because God is that very source of her joy. Ang Diyos ang source sa solusyon. Diin siya nangalipay, diin siya nagdayaw. Sa Diyos mismo. My strength is exalted in the Lord. Ang Diyos na yan nag-lift sa iya.
No? Ang Diyos ang nagpamati, siya ang Diyos nag remember sa iya. No? Ang Diyos nag-exalt sa iya, nagbatak sa iya sa sinang sitwasyon nga daw ka aragin sa idalong. It was God Himself. Ano supo niya? My mouth derides. Daw parang nagkakalaw lang niya. Daw nagamak si Hannah. No? My mouth derides my enemies because I rejoice in your salvation. Sa context, sinong kontra dira ni Hannah? Si Penina, ang iyang rival. Nga nagapahisa sa iya natin, why siya kabusong mo? No? Why pa sa bata? Ang manahubad sa chapter 1, no? Verse number 6, and her rival, si Penina, used to provoke her grievously to irritate her. Kaya wala siya bata. Si Penina yan, wala kabalo kung pinatang bata ni Elkanah sa iya. Pero ginapahisa ni Penina si Hannah. Tidriya ba, my mouth derides my enemies. Sa konteksto, ang inimi ni Hannah si Penina. Because I rejoice in your salvation. Ang kablang makuturan. Italaan siya sa offspring sa bata. Bitawag niya, that is the salvation of God. Salvation in a sense na din-rescue siya sa sinanga problema sa iyang barrenness, kaging tagaan siya sa conception sa bata. In that sense, God rescued her. That's why ginayang-emphasize natin, no? Si Kristo, hindi rin natin manluwa sa aton sa lahat. God, Jesus Christ is also our Savior sa mga difficult situations. Gina-rescue kita ni Kristo because He is our Savior. Not just from sin, but sa tanan ng mga hardships, sa tanan ng mga trouble, sa tanan ng mga budlay ng mga sitwasyon. God rescues us. He delivers us. Kagawa na ba ni Hannah? My mouth derides, mocks my enemies because I rejoice in your salvation. Ang Diyos niya nag-rescue sa akon. Dito pa rin lang, pinahipos ka na dyan. No, natapagin sa verse number 2. There is none holy like the Lord. Ang Hebrew, usually nagagamit sila sa Hebrew parallelism. It's a repetitive. Sulit-sulit pala. Gin-state niya, example, there is none holy like the Lord. Ang tingin supunan niya, for there is none besides you. There is no rock like our God. The same concept, pero gin-state niya in 3 different na mga languages or sentences. Pero the same ang meaning. It speaks of God's separateness. Ang pagkalain sa Diyos, ang pagka-unique sa Diyos. Ang none holy like Him, none besides you, no right like our God. It's the same concept. God is not like us. God is He is in the state of otherness. Hindi nga pareho sa aton. Hindi siya pareho sa aton na tao. God is God. He is separate. He is unique. Ang unang magkamaka, God is holy. Yes, He hates sin. Kung makitaan mo, ang ini nga prayer ni Hannah, makitaan mo na, nga reality all throughout the book, 1st and 2nd Samuel. Makitaan mo ang kamot sa Diyos. Do parehas lens ni nga tulupon pag libro mo na makitaan mo, God is holy. God is separate. God is not like us. No? Amo na makitaan mo sa whole book man. Do first lens ni nga makitaan mo through which, whole book dapat basahan mo na in this lens man, ang prayer ni Hannah. By the way, hindi niya palagpat wala makuturan. Nga makitaan mo ang prayer ni Hannah kag ang song ni David Sorihi sa 2nd Samuel. Nagsugod sa pangulo, song man actually, kag sang song of deliverance ni David. The same, almost the same message. Mato na tara kung magkatuna na sa katapusan. Bakit ba matahi ko ang bulbo nga baw ang niyo? God will really establish His king. He will save His people, in the midst of difficult situations. Kaya amo na makitaan mo sa kay Hannah, God saved Hannah. God rescued Hannah. Ginluwas ang Diyos si Hannah sa sinang difficult na sitwasyon. Anong balos ni Hannah? Praise. Rejoicing in the Lord. Kagamo na dapat ang aton nga response.
when God saves us. Sa aton yung problema. No? Sa mga ginagyan mo, pag nalagpuwasan mo, actually, hindi ikaw, kundi ang Diyos. Amo na siya dapat ang madayaw. Tungkol din sa ako, diniscarte. No? Nalipat ka magbalik sa Diyos. No? Nalipat kita magbalik sa Diyos. And look at Hannah. No, ang unod sa iya nga pangamuyo is the holiness of God. Only God can measure the direction of our lives. It doesn't mean kaya wala siya bata, hindi na siya makabata. Yung iyang rival na si Penina, grabe na isa sa iya, pero tawa. Nagsulit. God blessed Hannah. God heard her prayer. There is none holy like the Lord. There is none besides you. There is no rock like our God. God is not like us. Amo na nga kung mga muyo ka, saligan mo dyan, Diyos yan. Hindi, mamakati, do ka imposible. Sa imo, imposible mo din man. Pero ang tandaan mo, God is not like you. God is not like me. Doon talang klaro ni Lord, sige lang, saligi ang Diyos. Because He is God, He is not like me. Nalimitado. Ang Diyos unlimited. Hindi pa rin ang Diyos ako na kulang. Ang ako knowledge, ang ako intellect. Remember, makuturan, no? Sang si Job mismo, garason pa sa Diyos. No? Ano nga ba sa Diyos? Job, diin ka. Sang gintuga ko, bin. Maalam ka pa sa Diyos. So don't pretend na mas maalam ka pa sa Diyos, na mas kabalo ka sa sinang sitwasyon na kuturan. No. Kaya ibutang ka sa Diyos sa sinang nga budlay na sitwasyon para magtangla ka, Lord, buligi ko. No? Lord, buligi ko. To the point na mag-give up ka sa yourself, mag-give up ka sa tanan nga hopes, tanan nga paglaom sa sining nga kalibutan, and you will depend solely entirely on God alone. Amo niya makutulan. No? Amo nang gusto sa Diyos. Nga i-give up mo, tanan mo na ang ginapangsaligan. Magkasalig ka pag-rat. Sige, okay? Pag yun ang sa amin, hasta magambata, Lord, bawaligi ko. Take over. Ikaw, Lord, di ko giniya kaya. Correct. Ginatuduan ka sa Diyos na hindi mo kaya. Ginatuduan sa Diyos sa imo, kag sa akon. Depend on me. Saligid ka. Baka basic na actually mo. Pero, ining basic na lesson, masamig ang nalipatan natin kung harang kita sa bunay sitwasyon. Gasala ka, galalaki ka, depress ka, gagapan ka. Pero solusyon na, no? Pangamuyo, pagsalin si Diyos. Di ako sana sa ihambal. Pero kung harang ka sa bunay na sitwasyon, kita ka palay kita. Nagkalipat kita, kasi last na lang ganin na mo. Ang Diyos, permi nga katuan natin, last na lang ang pangayuan natin, bulig ang Diyos. But still, giluwas si Dapon sa Diyos. No? Why na nasugod pa lang masalig ka na Bisaya? Why ka pa na-depress? Nagmayo ng imo mo galing, ng imo nga tsura, why ka na nagproblema? Kabalo ka, God will rescue you. Buligan ka niya sa Diyos. Daw kayo posible, buligan ka sa Diyos. Wala ko yung bayad sa amin, buligan ka niya sa Diyos. Ibutang ka lang sa Diyos sa sitwasyon na mabakabaw, hindi ko kinikaya. That's good sign. Nga magsalig ka sa Diyos. Ay ka namin sila namin sa akin na wala kayo kasarang. Bawa na mula akong balera ko next month. Good sign na siya masalig ka sa Diyos. Hindi sa ATM mo. May unod pa man, 60,000 ka to, kaya ka na. Sabi lang, okay lang ha. Okay lang kayo may unod pa mo. Kaya subok kayo na withdraw na tanan. Lord, wala. Di ka pa masalig. O mga nakikita mo, doon pa magubas ang imong kaban para masalig sa ako. No makuturan. Through ups and downs. Sa rise man or sa fall. O ano man ang sitwasyon, dapat kasalig kita sa Diyos. Pero masami kita. Once may harap kita yung supply pa, hindi ka mga Lord, himunhi kami. Diba? Basta may unod pang bulugasan may inugasto ka pa. Laka lang kita, pray, Lord, provide di kami. Di pa, doon ka raw, ay man naman, baka provide di kami, Lord, pero may unod pa. No. Magambal niya, Lord, provide di kami.
imo na niya ekspresyon nga gatuo ka sa Dios nga ang Dios ang nagahimo no. Hindi nga imo ka sa Dios kung wala ka na i-supply sa self mo no. Even ang ara sa imo gin-supply ina sa Dios. Pagtuo kini dapat matuturan. There is none holy like the Lord. And verse 3, ano ba nila? Talk no more so very proudly. Let not arrogance come from your mouth. For the Lord is a God of knowledge, and by Him actions are weighed. Kita mo na sa lapagani si Eli, ang pag-judge niya kay Hannah, abi niya ubong. But does it stop Hannah from praying? Wala. Does it stop her nga magkadto sa temple kag mag-worship sa Dios year by year? Natawag na makuturan kung kabalo nga ang Diyos imo ginalagad. Wala siyang tao nga maka-offend. Supposed to be sa imo. Wala. Pero kung tao gani ang gina-place mo, usually, ma-offend ikaw sa tao nga. Di ano kung wala ka na-recognize sa pastor? Ato ka ba siya o? Mapakasala, kasang kubot na kubot, kaya wala ka din ano ni pastor mo. O ni sino man da, ni boss mo, o ni sino man da. Makuturan na tawag lang ba niya, no? Talk no more so very proudly, let not arrogance come from your mouth, for the Lord is a God of knowledge. And by Him, actions are weighed. Kabalong Diyos sa aksyon ta, whether good or bad, nakita niya na ang motibo ta maayo o hindi. Kung maayo, padayunan na matuturan. Bisa na pa nga negative ang yambas ng tao, padayunan na. E di kung mamatay ka sa tao, ate, kung ba't kayo, buena. No, ano nga pare? Mabaga pa talag, pirme lang ikod eh. Kada tuwing, balik-balik. Sige, worship, amalin. Kasi mangdan mo ko yan na hubog ko. Pero usually, usually, ano ang matabo na? Ara ka na sa problema, gin-judge ka pa. Ano ang katabo usually? Kasumbod ka. Pero lang tawa kay Hana, wala. Kabal mo siya, Diyos yan. Sa Diyos siya nag-claim, sa Diyos siya nagpabilin. O siya nagtulog sa pare. Amo ng gospel ng tulugan. Natawag ng kanta nga, when Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, di ka matulog. Upward I look and see Jesus there who made an end of all my sin. That is the gospel. Ang problema mo, hindi ka na magtulog lang sa problema mo. You look to God kaya siya ang solusyon. Mga misinterpretations ng tao sa imo o sa ako ng pag-judge ng tao sa imo, sa panmubalay, pamilya mo, hindi ka magtulog sa ila lang. Pabilin kaya sa Diyos kang padayon. Kaya once magtulog ka sa ila, pamatian mo ginamba nila ng matabo sa imo, mabalos ka. Wait for God's rescue. Wait for God's intervention. Kag makambal ka, okay. My mouth derides my enemies. Pero kay Hana, wala siya nagbalos na pininaw, pero sang gin-rescue siya sa Diyos, ari, talk no more so proudly. Let not arrogance come out from your mouth. Ari, Diyos mo, amo na. God is the solution just in a difficult situation. And you will see that all throughout the book. Kung diin si David, ano nga mga experiences ni David, God rescues him. Kuwanta ng base sige, abray ko na nga, ang 2 Samuel. Chapter 22. Ang chapter 22 is the song of deliverance ni David. Natawa ba na? Di ba ang chapter 2 sa 1 Samuel, the song of praise ni Hannah? Gin-deliver man si Hannah sa Diyos. Ari chapter 22 sa Samuel, the song of deliverance ni David. Nga nagkanta siya. Ito, chapter 22, verse 1. Natawa niyo ba na? And David spoke to the Lord the words of this song.
on the day when the Lord delivered him from the hand of all his enemies. Lantawa ang verse 51. Great salvation he brings to his king, and shows steadfast love to his anointed, to David and his offspring forever. Great salvation he brings to his king. Lantawa ang pangamuyo ni Hannah, verse number 10. Sa verse Samuel 2, the adversaries of the Lord shall be broken to pieces. Against them he will thunder in heaven. The Lord will judge the end of the earth. He will give strength to his king. Ang inang phrase, he will give strength, actually salvation na. Victory na nakapromisa. Ano ang balita dito? Great salvation he brings to his king. Sino lang to his king? Siya mismo. God delivered David from all of his enemies. Amunang yung pangamuyo, gin prophesy nga na, ang iyang contents, ang iyang song, ang lyrics na kanta niya. God will give strength to his king and exalt the horn of his anointed. Ang Diyos makuturan, that is the very message of the gospel. Balik ka pirmi sa Diyos. Verses 4 to 8, God is sovereign. Hindi mo na, kaklaro mo na, no? Ang Diyos na kontrolar. Sa verses 4 to 8, the bows of the mighty are broken. No? Ang ilang bow, ang pana nila, pati arrow, broken. Sino na? The mighty. But the feeble, mga mahuyang, bind on strength. Lantawa ang reversal, ang mga makusog, God will break them. Ang mga mahuyang, God will give them strength. That's the reversal. Ang mga barren, ang mga baog, nagbusog. Nagdamo ang bata. Reversal sang curse ina, that is still the very message of the gospel, di ba? Paagi kay Kristo, ang iya kamatayon, ginanong kita ni Kristo, according sa Galatians, He delivered us from the curse of the law. Na atong curse gin-turn ni Kristo into blessings. This is still the very message of the gospel. But the feeble bind on strength. Those who were full have hired themselves out of bread. Ang ginakulang sila. Hanggang panglimos na lang sila. They were begging for bread. Pero naman ni David, isang batakon kakuan, even now I'm old, I did not see the children of God begging bread. Meaning grabe niyang pag-sustain ng Diyos sa iyang katawan. Diba, message sa inyo, God will save His people. No? In the midst of difficult situation. Ari pinapakita sa inyo mga mensahe. Those who were full have hired themselves out of bread. But those who were hungry have ceased to hunger. Ang mga wala kalanang, may providers and Diyos, they ceased to be hungry. Reversal sa sitwasyon. Sino na napatulad sila? God. Hindi ka masalit sa imong kamangga. Kaya nga, anytime gusto sa Diyos na kuha na, tula na. Sa isa lang kapiso. Remember kayo? Sa gintugutan sa Diyos ang yawa. Manggaramang si Job, he was blessed by God. Pero sa isa lang kapan, ubus na na. Isa ka lang. And then may harap pang asawa nga hindi man supportive, curse God and die. Then si Job na hindi natulog. Si Diyos. That's the message of the gospel. Ang Diyos sa balikan natin, pero yung mga kuturan. Amo nang iwali ka pero sa atong problema, hindi ka magtulog sa problema. Balik ka pirmi sa Diyos. Eh wala sa solusyon sa iyong palibot. May ara man, ay ginatag na sa Diyos ang solusyon. Pero kung baka kung wala na din, dito ka balik nyo. Hindi kaya kung ano pa na masunggod ka o maglaylo ka na. Time out ko na yung simbaan. The barren has borne 7. Imagine, the barren, nagpamata sa ito. Grabe, no? Abundance na mo. But she who has many children is forlorn. Miserable pa siya itong damo ng daan bata. Ako yung una, wala kong bata. O, din blessed sa Diyos. Siya itong damo ng bata. Again, miserable pang kabuhay niya. Ano ka mo na? Hindi pa mayo ang iyang estado. Reversal, mga kulturan. Sino ang kulturan siya na? God. God Himself.
The Lord kills and brings to life. Nagtawag na? The Lord kills and brings to life. God is sovereign. He brings down to Sheol and He raises up. He raises up. The Lord makes poor and makes rich. Hindi ka ma-frustrate kung wala kayo magkarano. Sino nang bra? It is God who blesses you. Ang Diyos magatudlo sa kamot mo to make wealth. Amo nang basang Bible. Bisan ano mo ang pangabudlay, kung hindi pag itugon sa Diyos na magmanggaranong ka, hindi ka gidya magmanggaranong. Hindi ka na magita sa shortcut pa. Taya na lang tani sa luto para isa ka milyon galayo na. Anong ginay-encourage sa Bible? Mangita ka sa hapos? No. Ang gusto ng Diyos na mangin hardworking ka. Mangin mapisan ka. Hindi ka mangita sa shortcut na way niya sa kanubutan. Ito sa lang na pastoral. Namin kung may Q&A ta daso, no? Mga event na may Q&A ta lang kung hapon. Tanan ang mga questions nyo. Sabto ni Pastor Floyd. Tanan yung mga questions nyo kumangkot kay sabto na ni Pastor Floyd, no? Especially mga gray areas, makadaan kita sa mga principles, no? Kung makaano ka vlog, makalakad ka sa sina, no? Nga may mga biblical principles ka. Ay kung imo lang rason, at imo daog ka kanya permin. Pero kung may mga bersikulo nga ko, may mag-remind sa imo, okay, masulod dito yan, makatulog dito yan, malabay dito din. May mga manat lang. Si diri ang baldre ni Ana, it is the Lord who makes poor and makes rich. He brings low and He exalts. He brings low and He exalts. Bakit ano na ang kamot sa Diyos? Even sa first king na ginpili sa tao, si Saul, ang kamot sa Diyos siya agad dyan. No? He brings low and He exalts. He raises up the poor from the dust. He lifts the needy from the ash heap. Bawa mo na natong confidence. Ang Diyos na nakita sa atong sitwasyon. Ang Diyos mismo ang nag-aubra sila ng mga bagay-bagay. Tingnan mo timaan ka ba? Kabalo ba ng Diyos? Wala. Ang imo nga, ang kalang mo may kalinong ang Diyos niya. Tingnan, from time to time, isa ka katong vlog ito. Pero balik ka ni what sa Diyos. That's the gospel. Hindi ka na magbuwa sa muna ng kamaturan. It is God. And God alone. No? Kaya siya magandang ang solusyon sina. No? He raises up the poor from the dust. He lifts the needy from the ash heap to make them sit with princes and inherit a seat among them. Nagtawag iba ng mga ang sa Biblia, si Abraham nang manggaran, it's because of God. Nga din blessed, it's because of God. Pagkat doon mga Daniel, nagtawas ang Diyos na ito dahil. Bisa na ano pa ang buba sa mga upo doon Daniel sa iya, God still blesses him. Iyan yung sa Diyos, si Joseph, nakakula. Ang ini nga mga, ang kamaturan sa sini nga mga pululumo ni Hannah, makitaan mo even sa past na mga experiences ng mga katawan sa Diyos, kag sa future. For the pillars of the earth are the Lord's, and on them He has set the world. So God is the King, and it is His world. Amo na nga makontrolan niya tanan. No? Maduda ka panayan sa Diyos, kung harap ka sa budlay na sitwasyon. Ari nagkawa sa bibig mismo ni Hannah, grabe man ang iya posible na meditation. Kasi sa tumas ang ina nga problema. Pagluwas ng Diyos, yan dito na nagdayaw sa Diyos. Pagdayaw sa Diyos, kalipay. God is sovereign. Only God can change the course of history. Siya na tanan, no, nagkakapyot. Siya ang pwede maka-change sa iyong mga buhay. Better or worse? Worse to better. Iyan na yan. Ano pa? Last no, 9 and 10. He will guard. No? God is mighty. He is powerful. He will guard. Hinang mga phrases. No? He will guard the feet of His faithful one. Ano na sa ninyo libro? He will guard David. He will protect David from all his enemies.
Te anong response ni David gani? Chapter 22 sa 2 Samuel, song, praises. Grabe. Huwag ka sa kabalo nga ka sa budlay ng sitwasyon. Kag sa natapos ka, what is your response to God? Nanging thankful ka sa Diyos? O basi, wala mo siya nadumduman? Amo lang kinabilang yung gusto sa Diyos. Nga ang response natin is to praise Him, to worship Him. Nga ibutan niya ka sa amo na sitwasyon. Kabalo kita, God is sovereign, di ba? Even ang barrenness ni Hannah, siya, pagbusong niya, pagbata niya, ang Diyos man mismo. That's why ang response niya na, pagdayaw, pagsimba sa Diyos. Di kita gipaagi, kita sa amo niya ang mga bunday na sitwasyon, ang response ang isa sa lapat. Sala ang response ng mga. Saan giluwas ang amo sa Diyos? Di solusyon, nagkilinaway pang mula sa balay mo. Sala pang response na ito. Supposed to be madayaw, masimba. Lord, bawa sa lahat. Imo niya kamotanan. He will guard the feet of His faithful ones. But the wicked, ang tawag opposite, no? But the wicked shall be cut off in darkness. Tanan ng mga enemies, David pang papaso na sa Diyos. For not by might shall a man prevail. Hindi din sa kusog mo. Tungod na yan sa Diyos. The adversaries of the Lord shall be broken to pieces. Against them, He will thunder in heaven. Ang tawag lang ang mga phrases na God is powerful. He will defeat all of His enemies. The enemies of His people. Kita mo nagabas yan na, my mouth derides my enemies. Ang iyang enemies, the enemy of God. Kasi siyempre siya na is, muara iya sa Diyos. Wala siya nag-ubras ng sala. Nag-ubras ng itakto. That is the principle na ginatudlo sa Biblia. All the adversaries of the Lord shall be broken to pieces. Basta do-ara ka sa takto, ha? Go-obra ka sa itakto. No? Amo na ng aton niya i-clarify. Basta takto lang aton no-obra. Bisan bukuon ka pa sa tao, kontrahon ka pa sa tao, bayi na. Bayi na. Because God will vindicate you. I-vindicate ka sa Diyos mga katugan. Luwason kaya sa Diyos, i-rescue ka sa Diyos sa sina na sitwasyon. Budlay, no? Na sitwasyon. Against them, He will thunder in heaven. The Lord will judge. Ang tawag na. Hindi mo kapalagyo, ha? Remember naman yan, ha? For the Lord, no? All the actions are weighed. Kay judge ang Diyos, wala sa mga kapalagyo. Good or bad, ano yan sa Diyos mga kuturan. Kaya problema kung ang response natin sa difficult situation, sala. Kaya pati kita silutan sa Diyos, babalong sa Diyos. Kaya kung di wala ka na nakasimba sa Diyos, yung response mo, pag makasala. Naglain pa ang response mo. Supposed to be, madayaw pa sa Diyos. Mobra ka sa Japon, sa Mayo. The Lord will judge the ends of the earth. He will give strength to His king and exalt the horn, the strength of His anointed. Kaya mo na, sa kay David, no? Ipoteksyonan sa Diyos si David. Tidriyaw, ang ginamention ni Hannah is really the Messiah. Prophecy man ito. The Messiah. Pero iti i-rescue ang mga brother sa Diyos sa iya nga anointed, kita iya katawan, i-protect niya man kita. No? That is why we see no, sa sininga mensahe, sa sininga libro, God will establish His king and His kingdom. And He will save His people no, from the difficult situations. And that is seen over and over again sa Biblia. So sabi, hindi ba ba yan siya katawan nila? That is why, bisan pila ka tuwig, kapag kalabot mo sa major at minor prophets, ang aral na sila sa captivity, abi nila, di babayaan sila sa Diyos. Pero di babayaan din sila yan sa Diyos. Aral sila sa Babylon dito, pila ka tuwig sila dito. Sino may gamit sa Diyos para i-rescue sila? Si Cyrus. Wala sila di babayaan sa Diyos. So we can be confident sa sinanga kamaturan. Whatever situation nga do kabudlay, problema, anan, God will not leave us. He will not forsake us. He will rescue us. Kag ina makaturan, dapat mag-strengthen sang aton pagtulong. Kung harap naman sa amo na sitwasyon, pasang kadugay, kaya ang rescue sa Diyos, sige lang, ginatuluan pa sa Diyos to wait. To walk with Him.
Ang problema sa ato, kinaanan kita permis ang instant noodles, instant baby, instant tanan. Tuluan kayo sa Diyos ko eh. Kulang ba? Sa ligi ko, walk with me, walk before me. Kaya hindi ka man magbayaran sa Diyos. Si Jonah, sige pala Diyos sa Diyos, pero gipabayaran din sa Diyos. Wala. Ang Diyos ko ganit galaga sa iya, because that is the gospel. Kita masabi galisa kita, ang Diyos gapon na rescue. So mga kuturan, tulog sa Diyos pero hapos man na ubudlay man na kasitwasyon. No? Ang pamangkot sa atong tanan, no? How do we respond sa mga kabudlayan na aton? Ilang taon tayo, anong atong response sa nagligad ito nga daw grabe ng problema? Nakapanugdog pa yan sa Diyos? I-assess natin nga atong tulimon. Kung wala, nalipat ka sa Diyos. Basi buwas may problema naman. Lesson na sa imong, hindi ka malipat sa Diyos. Masalig ka sa Diyos. Masalig ka, mga muyo ka, pabiling kang matutong sa bugay ng lolo niya. Pag rescue sa Diyos, imong response dapat na nila-expect sa Diyos ato is praise, worship, rejoicing in the very salvation na iya ginhatag sa ato. Amo na yan mga kuturan. Tikulang na kwarta ko, nang legal itong adlaw ng fildo, so buhay na. Realidad na yung mga kuturan. God is teaching us. Kag-i-draw niya kita sa iya kaugalingon. Hindi sa bank account mo. Sa kwarta mo, sa propiedad mo. Mapatay kita, bayaan na natong tanan. Hindi mo na madala. Di nga amakling kagig. Nga ibutang mo ng imong heart sa sinat ng mga bagay. Nga ina mga temporary. Kag ang Diyos ya eternal. No? Di. Ang focus ng tao sa buong line ara na sa mga material ng mga bagay, ara sa iba ng mga bagay. Sa iba ng bagay, dasig man kita. Pero sa simbahan, damot na rason. Mo na vlog, gin-post na ng ligat, makalantaw mo kita series sa Netflix, sa pila ka oras, sa pila ka episode, sa pila ka seasons. Pero sa Biblia, hindi ka spend 15 minutes. And then matingala ka na away ka natubo, nga kadugay sa atong pagtubo, if because of the wrong things na gina-practice nato, din ka nababa daw, diliyo. Babad ka 3, 4, 5, almost half a day, eh. Babad ka, then expect mo matubo ka, matubo ko, hindi. Hindi kita kabukad sa Biblia. Wala. Kung ano man ang atong ginabisi-bisihan, o ano man, binatod. Subong nga daw may love ko sa tanong, pero binatod na, huwag na lang daw, ano yung tanong, paano niya siya mapropagate? Grabe, pila ka oras ang spend ko ha? Oh, maplantito ka na, maplantito ka na. Nag-isa, 2 ka oras ang video. Ano, kilala mo ng mga tanong kung iba na hindi mo kilala sa una. Ang dami yung butang mo, how about na ako Bible reading? The way mo magtukot sa Biblia, nga daw hindi mo na. Amo na makuturan yan. Kung i-assess na lang natin ginaubra, magiging na damo kita gina-spend sa mga walang pulos na bagay. Walang pulos, ikumpara sa spiritual na bagay, ha? Amo na gamba ko walang pulos. In the very strict sense of the word, compared sa eternity, ina ang bagay, mga temporary na. Ang pinaka-importante nga bagay, amo pang wala na itong ginatagaan, chimpo. And then, matingala ka nga, wala ka natubo. Kitaan mo na ang group. Kitaan mo na ang sabat. So, kung ba'y pa mamuturan, no? Hindi ko malipat sa Diyos kung harap ko sa mga good lives. Because God will rescue us. God will fulfill His word, ang iyang promesa niya. Hindi ka niyang pagbabayan. Kita lang na yung permi kabayat sa Diyos. Pero siya wala. Anong response mo? No? Ato pa manandungan.
Sa budlan ng mga sitwasyon. Did I praise Him? Did I rejoice in God? Nakit-an ka bala ang karakter sa Diyos? Kaya siya na nakit-an niya mo, God is holy. God is sovereign. God is powerful. Sa sitwasyon nga gimbutang sa Diyos, ha? Amo ka nakit-an niya nga karakter sa Diyos. Kaya pamangkot, sa nagyan ito nga mga problema, mga hardship, ano ang karakter sa Diyos na nakit-an ka? Ang gugma niya, bugaya, ang ihagapo. No? Or ang mas nakit-an ko yan ako na diskarte. Ang ako ng mga pag-antos ko lang. Di ka tulukon ng mga pag-antos mo lang, di tabo mo pasalamat sa Diyos man. Kung tulukon mo mga kasakit mo, di tabo mga muyo ka sa Diyos, mapasalamat. Eh, matsyag mo, api ka permi. Ikaw hindi permi ka luluwi, pero kung tulukon mo ba ang Diyos nagbulit sa ako? Gabag kung heart niya makuturan. Kung tulukon mo ng mga pains mo, gaano ka bitter ka sa mga muli. O wala ka muli sa una, mga na-experiencehan ko, asa subong niya, gabitter kita. O may kapag-move sa amo to. Napatulukon mo sa mga pag-rescue sa Diyos sa ato. Ay, grabe. Para ano na? Para magdayaw. Kung tulukon mo na ng sitwasyon, hindi. Gagawin sana, pagkabulag, ang response mo hindi amo. Halos. Sulito naman ang luwa sa Diyos, pag bilang mga kasama na, away ka dyan na learn. Sulito naman na, kung makalearn ka, lain naman yung level. Dog game lang. No, nagagwapo imo nga karakter da. Mag-level up ka man, correct. Kaya hindi ka mo pabilin niya nga babes in Christ. 50 ka to, sobra na giginil, baka ka dyan. Ano ka naman? 10 years ka na Christian, 15 years. Sunggudan ka pa dyan. Ay, kapay mo yun na. Amo ganyan problema mo. Anong ginobra mo? Hindi mo mag-rason nga, ang Diyos mo niya itong patubo. Correct, pero anong ginobra mo? Anong ginobra ko? Paano ka magtubo? Kaya sino ginabala niya? Desire. Desire the sincere milk of the word. Sino ginabala niya? Bin-command niya daw? Kaya ikaw man ako man. Hando mo ni kagani. Iset aside, nung mangita ka sa tiyon nga ba mga pamanandong ka. Kaya kung honest ka lang, may aral nila tiyon mga kapatid. Hindi po di pa so busy ko. Ano namin mo ka-busy ka? As in sa tanan na tiyon, may ginobra ka. Kag hindi ka git kabukad sinimo, bisan 15 minutos. Nga pag-abot mo sa balay mo, huway ko na yan. Huway mo Facebook. Ako huway ko na yan. Huwag time na gani. Tiyon mo na ginanagaling pa, huway ko, pastor, mabasa mo yung Bible. That's the point. May oras. So, kabay pa, kaloy, natin na makita natin kung sino ang Diyos sa mga ginagyan natin. Hindi ang atin paglingon na kung ano ang atin ng mga sakripisyo. Okay, din na. No, personal na yan. Sa atin, nga makita natin Diyos nga nag-rescue sa atin out of that difficult situation. Kabay pa kaloy, natin. Lord, salamat sa imong bugay kaluoy. Dayawang imong paglingon sa among mga kaluoy. Katawaran ito ni sa among salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Sige,